Okay, so, bakit may inulit? Wala yung keyboard. Yan. Ba't niya inulit? Okay, so, nandito tayo sa screen ng DBase. Naka-default na yan. No? Meron tayong, ilan ng DBF na gawa natin? DIR ka. So, ilan na? Isa pa lang. No? S Pro. Okay? Wala daw siya sa gagawin niya. So, anong target natin ngayon? Silipin nga natin yung program nito. Ilang PRG na tayo? So, isa pa lang. Yun yung NPRO. So, para makita kung anong laman ng NPRO, Christian, any question? Sir, may tanong lang po ako. Yes. Sir, may tanong lang po ako. Ano yan? Sa DOSBox po ba, paano ipunta doon sa DBase? Paano ipunta sa DBase? Oo. From DOSBox. Oo. Andoon sa unang video, panoorin mo yun. Andoon yun. From DOSBox, pupunta ka sa DBase. I-mount mo yun. No? Yung unang pinadala kong lecture video. Sundan mo siya. Okay? Okay. So, ito na tayo, no? Ito yung ating activity or program last meeting. Ang ginawa lang natin dito is nag-create tayo ng data entry para sa student profile. No? So, pag niran natin yung program, Control W to save. Pag niran natin yan, ang command is do plus yung pangalan ng program which is npro. So, almost perfect siya, no? So, 1, 2, 3, student number, last name, first name, middle name, address, so on and so forth. Ayun. So, ang naging problem natin dito, yes, Goma, question. Sir, about din yun sa parang XYZ, sir. Paano nga pala ulit yun? Medyo naguguluhan po ako dun. Anong XYZ? May ACT, tapos yung year. May lalabas na year bigla. May lalabas na year bigla. So, yung Kumbaga birthday. Parang ganun. So, yung sa loop implementation na yun. Anong part? So, huwag natin i-save to. I-present ko yung PRG. So, saan part ka nalilito dito? Yung sa parang ilalagay niya sa sir yung may X plus Y. Kumbaga parang yung sinasabi din parang di na dapat maulit yung parang student number ba. Yun. Oo, no? Din medyo nalito ako din sir. So, yun ang naging problem natin, no? Nag-accept siya ng duplicate student number, which is supposed to be hindi. Dahil yung student number natin, yun ang gagamitin natin primary key. Okay? So, kung titignan niyo yung laman ng database natin, pwede kang mag-browse. Anong database yun? Anong pangalan ng database natin? S-Pro. No? N-Pro yung PRG. S-Pro yung database. Ayun. So, dito nagkakaproblema tayo. Kasi, tignan nyo itong student number, no? 2024-3. Another student number, which is 2023 pala to. -3. Okay? So, try nating mag-encode ng the same student number. So, sabihin natin 2024-3. Tapos, lagyan natin ng details. Okay? So, may details na siya. Add another entry, no. Pag nag-browse ka, hindi na save. Bakit? Anong cost nun? Kasi, kung titignan nyo yung program nyo, naka-remarks yung yung part kung saan naglilipat ng laman ng variable papunta sa field. Ito. Dapat katanggalin mo na yun, sir. Yung parang Kaya ako ni-remark yan. Kaya ko yan ni-remark. Yung nilalagay ko.
Kaya ako ni-remarks yan para hindi ma-save. Kasi nagte-test data lang tayo eh. So, try nating tanggalin yung remarks, no? Tinanggal ko yung asterisk, ha? So, irarun ko ulit. Press king control W. So, do. So, 2024-3 -3 last name. Kanyari, ganyan lang yung data niya, no? 10. Ayan, ganyan yung data niya. Add another, no. Pag binrowse ko yan, so, makikita niya, dalawa na. Andito yung, ito yung 2024-3 at meron ka pa isang 2024-3 doon, no? Tama? Yes, Mr. Paano yung sir yung sa akin? Di ba, halimbawa sa akin yung library sa akin, sir? Meron talagang parang, halimbawa, mababaro pa ulit siya. Parang mauulit-ulit yung ID number ng Walang isang student. problem doon, no? Kaya Kasi po yun. walang problem doon na maulit-ulit yung ID number mo. Kasi hindi, ang purpose naman ng system mo, pag manghihiram ka is, itatrack mo yung mga nanghiram. Kaya dapat lahat ng hihiram, no, kukuha sa ng student number. Masisave doon sa database mo. So, anong mo doon? Primary key mo roon. Yung sir, ID, tsaka yung book ID, parang yun. So, yung book ID, tsaka yung ID ng student, ano yon? Entry mo lang yon para alam mo kung sino yung nanghiram. Okay po. No? Kaya okay lang maulit-ulit yon kasi nanghihiram ka. Pero, yung tema nung program natin ngayon is nag-entry tayo, nagpo-profile tayo. So, hindi pwedeng magkaroon ng paulit-ulit na profile. Kaya iniiwasan natin yung the same student number entry. Kasi pino-profile natin. Ngayon, sa case mo, kunyari library ka, pag nag-profile ka ng libro, no, po-profile mo yung libro for your inventory, dapat yung libro mo may kanya-kanyang book number. Bakit? Kasi, hindi lang isang title lang ang libro mo. Hindi lang isang title. Kunyari, limang copy yan, no? So, yung bawat libro na yan, each copy, lalagyan mo ng kanya-kanyang book number yon para ma-pinpoint mo kung sino talaga doon yung libro na yon. Although, pare-pareho sila. So, sa case mo, pwede ka mag-allow ng primary key na nauulit. Kasi iba yung takbo ng program mo. Pero sa profiling ng libro mo, hindi mo pwedeng ulitin yung gagawa mo ng primary key yung libro mo. Although parehong title, so may magkaibang number. Book number kung tawagin. Okay? So dito, sa lecture natin, nauulit, no? Ina-accept niya yung 2024-3, no? In-accept niya ulit. Supposed to be hindi na kasi nagpo-profile tayo ng student. Okay? So, pag nangyari yan, ang magiging problem nyo dyan, sino sa dalawang yan, let's say, nanghiram ng libro, no? I-connect natin dun sa libro, na may nanghiram ng libro, kinuha mo yung student number. So, ang question ngayon dyan, sino sa dalawang yan ang totoong nanghiram? Si ASFS ba? O si DFSFSD? Sino dun sa dalawa? So, hindi tayo sure, di ba? Kaya sa profiling ng ating student, sinisiguro natin, kailangan siguruhin natin na hindi magkakaroon ng duplication ng ating primary key, which is the student number. So, para masiguro natin yun, dapat sa entry pa lang ng profile ng student, hindi na natin ina-allow yung duplication entry. So, yun yung kokontrolin ng program. Dapat detected niya na meron ng ganong student number, hindi mo na pwedeng gamitin yun. Diba, Mr. Glor, question? Sir, ask ko lang po kung halos lahat po ba ng nasa field name lalagay sa data entry? Yes. Okay po, sir. Kasi kaya mo nga nilagay yun doon sa data requirements mo dahil kailangan mo yung data entry. Ay, kailangan mo yung record. So, dapat sa program, kasama sa field name yun. Okay? Okay. So,
tuloy na tayo. Next. Question pa? Wala naman, no? So, magtanong kayo kung meron kayong tanong, pwede kayo mag-interrupt, no? Naka-record yung lecture natin. Kaya kung gusto nyo balikan yung question nyo, pwede nyo panoorin ulit. So, paano natin sosolvin to? Paano natin sosolvin to? Pinanood nyo ba yung second video? Nung last lecture? Nandoon yung solusyon. Pinanood nyo? Hindi. Yung XYZ, sir. Yan. Yun yung solution doon, no? So, kaya ako nilagay yun doon para mag-advance kayo. So, kung pinanood niyo yun, makikita nyo, nandun yung solution, no? Ang solution na ginamit doon is kung paano mag-generate ng student number. Automatic. Paano mag-generate ng student number. Okay? So, try nating i-recreate. Pero ibang approach naman. Modicom and Pro. So, ito, anong magandang gawin dito? So, pwedeng si computer na mag-generate ng student number. No? O kaya, dalawa yung napag-usapan natin. I-entry yung student number. Patayin ko muna yung i-replace ko ulit. I-remark ko ulit yung saving ng record. So, ira-run natin. No? Dalawa pwedeng mangyari. Yung user ang magta-type ng student number 2024-3. Kunyari. Tapos, check ni computer kung existing yung student number na yon. Pag existing yung student number na yon, hindi niya na i-allow. Pero kung hindi existing yung student number na yon, i-allow niya yung student number na yon as the student number of the new student. Yung pangalawa naman is magbabase tayo sa entry. Sa entry ng ito, kung ano yung laman nito. No, pwede nating i-generate yung student number through course. 'Di ba? Through course. Ano pa? Birthday, pwede rin. No? Ano pa? At saka ano pa? Pang ilang record. O yung year date. Tapos kung pang ilang record. So, kunyari, naglagay kayo rito ACT. So, magiging student number niya, ACT dash yung year date ng birthday, which is 2024, dash pang ilang record siya. Dash 3. Pwede yun. Pag in-auto-generate natin. Ngayon, kung allow natin mag-entry ng student number, yung user, gagawin naman natin, pagka entry niya ng student number, check niya doon sa database kung existing. Pag existing, hindi niya na i-allow. Hihingi siya ng bagong student number. Pwede rin yun. No? So, anong tema ang gusto nyo? Auto-generate o yung itatype ng user yung student number and then i-check doon sa DBF kung existing student number. Anong gusto nyo? Auto-generate, sir. So, auto-generate. O yung, ang suggest ko, kasi meron akong recording yung second video, yun yung auto-generate, di ba? Napansin nyo? Hindi nyo yata pinanood eh. Auto-generate yun. No? So, yun yung pinaka-concept ng auto-generate. Ba't hindi natin subukan yung yung i-entry ng student, yung kanyang student, i-entry ng user, yung student number, tapos i-program nyo, checkin yung student number kung existing doon sa database. Kung hindi existing, hihingi ulit siya ng bagong student number. Magpa-prompt lang siya, sasabihin niya lang, invalid student number, please try again. Pag in-enter, hihinga siya ng student number. Gamitin natin yun para meron kayong dalawang option, no?
yung auto-generate na nandoon sa unang video, second video yon, at itong ganitong sistema, yung ikaw maglalagay ng entry tapos hahanapin na program sa database kung existing yon. So, yun ang gagamitin natin. So, dapat pag in-enter ko yung 2024 tapos and I press enter, si 2024 is existing sa database natin, anong dapat mangyari? Hindi niya i-accept. So, magpa-prompt siya. Pwede niya sabihin, student number already exists. O kaya, pwede niya sabihin, invalid student number, no? Press any key to try another. So, anong gusto niyo? Sige na nga, ako na nga. So, paano approach doon? So, ang gagawin ko dyan is, asa na yung part na ako, humihingi ako ng student number. Ito, di ba? Itong part na to. Get vstudno. Yan yung part na humingi ako ng student number. No? So, bago ako humingi ng lahat, bago ako humingi ng VL name, F name, so on and so forth, gagawin ko, hihingi muna ako ng student number. Ayan. Magre-read ako dyan. Okay? Nilagyan ko siya ng read. Pero dapat may read din ako rito. Kasi pag hindi ako nag-read dito sa baba, hindi ako makaka-entry ng last name, first name, so on and so forth. So, naglagay ako ng read instruction dito para hihingi muna ako ng vstudno. Entry para sa student number. Hindi mo na ako hihingi ng entry para sa other student profile. Vstudent number lang ang hihingin ko. Kaya ako naglagay ng read dyan. Bakit? Para pumasok yung data, yung entry, no, doon sa loob ng vstudno na variable. Kasi kung walang read yan, puro get yan, gat hindi ko na-encounter yung read, yung value na tinype ng user, hindi pa yun pasok o hindi pa yun nakasave doon sa variable. Hanggat hindi niya na-encounter yung read. So, dito, ang ginawa ko, nag-read na agad ako para magkaroon ng laman yung vstudno variable ko. So, tignan niyo effect niya, no? So, pag nilan ko yung program, do and pro, di ba? Napansin nyo? Humihingi muna siya ng student number. 2024-3. Pag enter ko, saka lang siya hihingi ng last name, first name, so on and so forth. Kanina, nung wala tayong read, before the student number, re-remark ko yan, at niran ko yan, ganyan itsura niyan. Humihingi na siya lahat sabay-sabay. Na? Pagdating ko sa dulo, pagka-entry ko ng contact, tsaka pa lang yan, may encounter yung read na line. So, tsaka pa lang papasok doon sa variable yung content. Pero, nung nilagyan ko ng read, before student number, ang nangyari dyan, hihingi muna ako ng student number. So, let's say, 2024-3. Tapos, enter. Lumabas yung ibang field, humihingi ng data. Pero dapat kontrolin natin yan, no? Dapat i-check muna natin yung 2024-3 if existing na sa database. Yun yung purpose, no? Kaya naka-blanco lahat ito. Kung existing na yan, hindi siya dapat hihingi ng last name. Magpa-prompt ako dito sa baba. Sasabihin ko, existing student number. Please try again. Pag enter ko, babalik ako doon. Hihingi ako ng another student number, which is not existing to sa database. Okay? So, balikan natin. No? Paano natin gagawin ngayon yun? Paano natin gagawin? So, naglagay ako ng read dito para ma-check ko muna kung yung bang laman ng vstudno is a valid student number.
Okay? So, ang question, paano natin checkin? Kung yan nga ay valid student number. Paano natin checkin? So, una, saan natin checkin? Saan natin makikita yung mga student number? Nasa database natin. So, dapat i-active ko yung database. Anong pangalan ng database? SPRO. SPRO. So, i-activate ko. So, use SPRO. So, naka-open na yung database natin. Activated na. So, anong next? Merong command sa database na locate. So, ang structure niyan or ang syntax niyan is locate for, no? Locate for field is equal to, locate for field is equal to variable, memory variable. So, saang field naka-reside yung student number? Anong field name ng ating database? So, save ko muna to ha. So, ito yung database natin. SPRO, no? Ang database natin is SPRO. Pag dinisplay ko yung structure niyan, ito yung mga field ko. Saan dyan yung lalagyanan ko ng student number? Ito, itong studno. Tama? Diyan ako mag-check no, sa studno. So, babalikan ko yung program natin. Dito, mag-i-implement ako ng locate instruction. So, in-open ko yung database and then mag-i-implement ako ng locate command. No? Ang structure or syntax kung paano nyo gagamitin yung locate is locate for field name equals variable. Okay. So, ibig sabihin, anong field name ako maghahanap? Studno. Kaya dapat naka-open yung ating database, naka-active yung UsePro. Kung hindi mo i-active yung UsePro mo, pagdating dito sa baba, variable not found ka. Kasi naka-close yung database sa paghahanapan mo. So, tandaan nyo yun, no? Dapat naka-open yung database sa paghahanapan nyo. So, after activating the database, pwede na ako mag-implement ng locate. So, locate for studno is equal to, nasaan yung variable na nag-handle ng student number? Ito, no? So, lalagay ko lang dyan, v, studno. Ibig sabihin, hahanapin ko sa loob ng studno, yung field name kong studno, kung merong existing na laman nakapareho na nandoon sa vstudno. So, yun ang ibig sabihin nito. Locate for studno is equal to vstudno. So, yung laman ng vstudno, paatras to no? Yung laman ng vstudno, hahanapin ko doon sa loob ng studno. Hahanapin lang, ilo-locate lang. Hindi niya pa sasabihin kung nakita o hindi. So, itong instruction na to is locate for studno is equal to vstudno. Di ba? Napakasimpleng command. No? Pero ang ginagawa niyan, yung laman ng vstudno, which is our memory variable, na ang content ay galing sa entry ng user, is hahanapin niya sa loob ng studno, which is yung field name natin na nandun sa ating database SPRO. Nagets? Nagets? Thank you. Question? Wala. So, kung itatry natin i-run to, palagay nyo, may mangyayari, wala. Magdo ulit tayo ng npro. So, walang nangyari, no? So, let's say 2024-3. So, walang nangyari. Humingi pa rin siya ng last name, first name, middle name, so on and so forth. Bakit? Kasi, ang pinagawa lang natin dito sa line na to is hanapin lang. Hanapin lang. No?
Paano natin ngayon malalaman kung nakita o hindi? So, mag-i-implement tayo ng logical instruction. So, anong klaseng logical instruction tayo ngayon? If found. Okay? So, yung if found, lagi yan usually, mostly, madalas, dami, no? Kaduktong ng locate, dinuduktong yan. Para malaman mo yung result. Kung nakita ba o hindi, no? Si tanong siya. If found, so kung meron, anong gagawin niya? Kung meron, kung existing yung nilagay na student number, anong gagawin niya? Hindi tatanggapin. Hindi tatanggapin, tama, no? Dapat gagawa ka rito ng ng hindi tatanggapin. Sulatan ko lang para alam niya. Na entry. So pwede nating sabihin diyan, ano magandang sabihin diyan? Pwede nating sabihin student number Already exists. So kaya student number or invalid student number, ganon, no? O, Tagalogin nyo, no? Meron ng ganong student number. Gamit ka na lang ng iba. Ayun. So, paano natin sasabihin dito yan? So, pwede nating gayahin. Ay, nawala yung mouse ko. Wala palang mouse to, sorry, no? Pwede kong gayahin ito. Itong portion na to. 1945 to 2176. Okay? Tapos, 2046, tapos read. Pwede kong gayahin yan. So, dito. Pwede nyo gayahin yun, no? So, gusto ko may prompt. Yung prompt ko nasa loob ng box. O, di at 19 ano yun? Kopong-kopong. 1945 to 1920, 21, 78. 76. O 76. Ayan. Ganyan lang. Ngayon, sa loob ng 1945 to 2176, di at row 20, colon, 46, say, pwede ko sabihin to, say, ano yung say? Magdi-display ng label, no? Say, sabihin natin, invalid student number. Close quotation. Diba ganun lang? Invalid student number, close quotation. Okay, so try muna natin to So, ang gagawin ko, pwede ko yung for the meantime, else. So, pag else, tuloy natin. Pag else, anong supposed sabing gagawin niya? Ibig sabihin, not existing yung in-enter na student number. So, dapat i-accept, tama? So, ang gagawin niya, pag hindi existing student number, di hihingi siya ng entry, no? Hihingi siya ng entry para sa saan? Ito, sa mga ito. Pwede hihingi siya ng entry kasi tinatab ko lang yan para magandang tignan. Pero pwede niyong hindi gawin to, no? Tinatab ko lang siya. So, ang laman ng else natin, ito. Yan ang laman ng else natin. Hanggang dito. So, isi-save din natin. Yun. Tapos, saan ako mag-end if? Else, ganito. So, pwede akong mag-end if kasi ito yung if ko, ito yung else ko. So, pwede ako mag-end if dito. End if. Okay? So, ibig sabihin, kapag existing yung student number, so magpa-prompt. Valid student number. Pagka-prompt, anong gagawin? Hindi niya sinabi kung anong gagawin. Nag-prompt lang siya. No? Invalid student number. Ako yung user. Anong gagawin ko? Invalid pala. Anong gagawin ko?
pwede kayong maglagay ng ano dyan. I-guide nyo yung user, no? Through your interface. Press any key, sabihin na lang natin. Press any key. Ayan. No? Press any key lang. So, kanyari, pagka-press siya ng key, saan niya papupuntahin? Dapat, ihingi ulit siya ng student number. So, saan pupunta? Pwede nating pabalikin sa taas. No? Sa do while. Napag-usapan na natin yung do while, di ba? Pwede ko siyang pabalikin ulit dito. Hingi ulit siya ng bagong student entry o student number entry. So, ano lang gagawin ko rito? Mag-i-implement ako ng ng loop. Para balik siya dun sa do while sa taas. Okay? So, try natin. Control W. Ira-run natin. Yun. Let's say, ilalagay ko yung 2024 yan, dash 3. Dapat, magpa-prompt. Kasi existing yung 2024 dash 3. Enter. Ayun, nag-prompt. Masira yung screen kasi sumobra. No? So, adjust na lang natin yan. No? Ngayon, saan bumalik yung ko? Bumalik agad doon. Hindi pa ako nagpe-press ng any key. Bumalik siya agad doon. Tama? Bumalik siya agad doon. So, nung nag 1, 2, 3 ako, humingi siya. Bakit? Kasi yung 1, 2, 1, 2, 3 is not existing. Kaya siya humingi, no? So, ayusin natin. Nasisira yung screen nyo. Bakit? Kasi, eto lang yan, no? Dito, sabi mo, press any key to continue. Kaso, ang problem, hindi mo naman binigyan ng pagkakataong mag-press ng any key yung user. Paano mo bibigyan ng pagkakataon niya? Magre-read ka. Okay? Dami read. Di ba sabi ko dati, ang partner ng read is yung get. Kaso dito sa part na to, wala naman akong nilagay na get. Pero nag-implement ako ng read. Para lang mag-post yung keyboard o yung system. Magpo-post siya unless hindi ka nagpe-press ng key, any key from the keyboard. So, yun yung purpose ng read. Pagka read, maglo-loop. So, adjust natin, no? So, hindi siya pwedeng maging 45. Siguro gawin natin tong 35. Kasi sumagad dun sa dulo. So, this is 36. Yan. So, tama na kaya to? Try natin. Control W. Do. So, 2024-3. Pag in-enter ko yan, ayun. Sorry, patras pala, no? Dinagdagan ko pa. So, invalid student number. Nakita niyo yung prompt ko nasaan? Ito. Tama? Ito yung effect ng read na in-implement ko. So, pag in-enter ko yan, tsaka pa lang siya babalik doon. Okay? So, lagay tayo ng iba. Papasok dapat yan because 123214 is not existing in our database. Ayun. Pumasok siya, no? Pero ayusin muna natin yung screen natin. So, saan tayo nagkamali? Dito. Ang box ko, dapat, ito, bigyan nyo akong coordinate. At row 19, ba't 66 to kaya pala eh? Sorry typo error. That is 35. Ay, 35. 36. Na? So, Control W. Run ulit natin. 2023-4. Enter. Bakit meron? Kasi wala pang 2023-4. 2024-3 ang hinahanap natin. Okay. So, yes. Sabihin natin, 2024-3. Hindi na, invalid. Student number. Press any key. Nandun yung cursor. Kasi nag-implement tayo ng read. Pag in-enter ko yan, nandun yung cursor ko. Sa taas. No? Kaso, kunyari, naglagay na ako ng tama. Ayun na. Pagdating ko sa baba, sira na yung layout ng screen ko. Bakit? Kasi hindi mo kinlear yung unang posisyon, yung unang location.
So, anong magandang gawin dyan? Gagawin ko dyan para masaya, yung clear na ito, nakita niyo itong clear na to, pwede ko ulit-ulitin dito yan. So, magki-clear ulit ako ng screen. Para, pag niran natin, 2024-3, invalid. No? Pag press ko ng enter, or any key, babalik siya dun sa do while. Ano yung next line after do while? Clear. Kaya pag in-enter ko to, so na-clear na yung screen mo. So malinis na siya. Pag naglagay ako ulit, oh, so malinis na ulit. Pag nag-yes, oh, balik na naman siya. 2024-3, existing yan. Enter, oh, invalid. Pag enter ko doon, hihingi siya ng baggy student number. So, 2020, let's say 2-3. Wala pa tayong 2022-3, kaya inaccept niya. And then, add another, no. So, try nating i-simulate yung program, no? Tignan natin yung laman ng database natin. Meron tayong 2024-3. Okay. So, Control W. Buksan ko yung program, tanggalin ko lahat ng remarks ko. Asan yung remarks ko dyan? Where are you? Ito, no? Tanggalin natin to. So, isi-save natin sa database. Tignan natin kung papasok. Okay. So, Control W, run. So, 2024-3, existing. Press any key. 2024-4, not existing. Lagay tayo ng data. Sino ilalagay natin dito? Si Bison. Yan. Yan si Bison. No? Si Bison yung nakikita ko sa screen. Ha? Hello, Bison. Tulog ka ba? Hindi po, Kala sir. ko tulog eh. Si DM. Tulog ka ba, DM? Wala ka pang approve ba? DM. Di pa na-approve yung ano mo. Yung tawag doon. Yung abstract mo. So, naglagay ako, no? 2024-4, enter. Add another, yes. Try kong ilagay si 2024-4. Dapat, hindi niya na i-accept yan. Kasi nandoon na siya sa database. O, nag-invalid na siya. Okay? So, meaning, okay na yung program natin. 2024-7. So, wala. So, hihingi siya. So, ang drawback lang nito is hindi ka makaka-exit sa program hanggang di ka dumadaan dito sa add another. Ngayon, kailan ka lang dadaan dito? Kapag valid yung student number mo. So, magiging disadvantage nito, manghuhula ka ng student number na hindi pa existing. Tama? Di ba? Tama ba? Nakuha niyo idea? So, it's up to you ngayon kung anong gagamitin yung kung anong gagamitin yung tema, no? Yung auto-generated or yung ganito. Chine-check niya kung existing na sa database. Okay? Question? Question? Wala. Question wala. Hello, people. None, sir. None. So, okay na. Maliwanag na tayo ron. So, meron na kayong dalawang option. So, balikan natin yung ginagawa nating system. Ang system natin kasi is, ang dinidevelop nating system is enrollment, no? So, kaya ako nag-profile muna ng bata dahil, siyempre, hindi pwedeng mag-enroll ang student kung wala pa siya dun sa profile ng school. Tama? Kaya gumawa ako ng database for profiling ng student. Ang gagawin natin is enrollment system. So, sa enrollment, ano pa kailangan na data? Bukod sa student profile. Siyempre, yung schedule. Tama. Tama ba?
Hello, mic test. So, Yes, sir. tama, no? So, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng database na ang laman is schedule ng student, no? Tsaka yung section ng student, kikreate natin yon. Para, pag nag-enroll si bata, hihingin ko yung student number ng bata, bibigyan ko siya ng section, lalabas yung schedule niya. Tama. Nakukuha niyo yung Yes, concept? So, yun yung target natin dito sa Yes, ating sir. lecture program, no? Lecture to, no? Huwag niyong gayahin yung program ko, ha? Gamitin niyo yung concept ng program, kung paano ginawa, i-apply niyo doon sa abstract niyo. Okay? So, magkikreate tayo ng another database. So, anong command? Create. Ano magandang pangalan? Sked. Create sked. O, sige, create sked. Already exist na. Mukhang ginawa ko na. No. Modicom sked. Ay, sorry. Use sked. Not a database. O, yan. So, ibig sabihin sira yung file na ginawa ko. So, recreate natin. Create sked. Yes, overwrite. Ayan, no? So, ano ba yung nasa schedule nyo? Siyempre, yung section. Anong section? Tama? Character ba yan? Numeric? Uy, mga kapatid. Character. Character. So, ilang width? 1, 2, 3, dash, 4, dash, 5, 6. Okay, bakit 6? ACT, space, 4, 1, dash, is, ano na? ACT, 3. Yung space mo, 4. Yung 1 mo, 5. Yung dash mo, 6. Eh kung ACT 1-1 ka, yung another one is 7. So, kulang 7 yung po. 6. So, dapat to 7. Para ACT 1-1, ACT 1-2, ACT 2-1, 2-2, so on and so forth hanggang 2. Eh, paano kung naging ACT 2-10? Kung marami 8 nag-enroll po. sa ACT. 9, So, sir. pag nag-7 ka, hanggang ano lang yan, ACT 2-9. Tama? So, sabihin natin ano, to be safe 10 na, okay? So, 10 ang section, ang width ng section ko. Tapos, ano pa? Code. Class code, no? Subject code. So, S code. So, character yan. Ilan? 1, 2, 3, dance, 1, 2, 3, 7. Tama. Bakit naging 7? Kunyari, ADV-122. So, yun yung code. After ng code description, DESC na lang ako. Character, ilang width ang pwede ilagay? 50? Sige, 50 na lang, no? Okay, after ng description, ano pa? Section, subject code, subject description, day, tsaka time. Tama? Uy, Opo. Yes, salamat. sir. Yes Okay. po. Day. O, character yon, I'm sure. Ilang width? Halimbawa, yung subject natin ngayon, S80 lang yan, Saturday, sa 3. Eh, yung subject nyo pag Monday, o, paano yon? MW, M-W, di ba? Tapos meron ding T-TH. So, ilang width gagamitin ko? 5? 5. 5. Okay, good. O, 5. Ayaw niya ng 4, gusto niya 5. O, time is character numeric. Numeric. Character yan. Kasi, kanyari, 7:30 to 9, di ba? O, ilang width nun? 9. 9, no? Kasama yung dash, kasama yung dalawang tuldok. Tama? So, 9. Yeah, that is for 7:30 to 9. Eh, kung 12. 12 to 1:30. So, hindi na makikater. Dahil sobra ka ng isang character. Pag nag-12 yan. So, the best yan, 10. Okay? So, 10. Bakit? Para yung 12:30 to 12:30. O, ilan lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, no? Tama ba? Hello, mic test. Yes. Yes, no? So, 11 ang ilalagay ko. So, meron ng section, merong code, merong description, ano pang nasa schedule nyo, day, time, ano pa kulang? Schedule. Hello, people at the back. Professor, sir. Instructor or professor, no? Anong prefer nyo? Instructor na lang. INSTR. So, character din siya. Ginamit natin dyan 20 yata or 25. So, okay na. Kompleto na. Kompleto na, no? Salamat. So, Control W. Enter to confirm. Huwag tayong maglagay ng data. So, kung titignan nyo ngayon, yung ating folder, meron na tayong ilang database na natin. Tatlo po. Dalawa. Hindi kasali tong isa, no? Huwag nyo muna isali yan. So, yung SCHED-DVF, walang laman. At yung SPRO-DVF, merong laman 7. So, meron na tayong database. Dalawa. Isang profile ng student at isang schedule. So, kung mag-i-enroll ngayon yung certain student, dapat existing siya dito sa profile para maka-enroll siya sa SCHED. Okay? So, ganun yung tema. So, lagyan muna natin ng laman yung schedule, no? Hindi ko na gagawin yung kung paano maglagay ng laman ng schedule. Hindi ko na gagawin yung PRG nun, no? Later na lang kapag may time pa. Anyway, yung concept nun, pareho yan ng concept ng data entry ng student. So, pwede ako maglagay ng laman ng database, no, na hindi ako dadaan sa program. Ang gagawin ko lang dyan is from the prompt, magkukomanda ko ng append. Pag in-append ko yan, enter, ayun na. So, humihingi siya ng laman. Ang pangit ka lang ng itsura. Ano? Kasi ito is for programmer's view, no? Pinaka-backdoor kung paano ko maglagay ng entry sa database, no, without using any PRG. Okay? Pero sa side nyo, hindi nyo pwedeng gawin ito, no? Gagawa kayo ng program para maglagay ng laman ng every databases na kailangan nyo. So, kanyari, lagyan mo na ako. Sir, append. Yes. Append yung sir, command kapag maglalagay ng laman. Append. Append. Okay, okay. APPEND. So, para matest nyo lang. So, append. Lagyan muna tayo ng mga apat, no? So, isang schedule from ACT 21. Anong subject code? ADB. ADB-111, kunyari. Anong description? Database programming. Tapos, anong day? SAT. Anong oras? Sabihin natin, this is 10:30 to 1:30. Sinong teacher? Si Mr. C. Yan, no? Okay. Okay na. Nakita niyo yung record number? Ayun yung record number 1, no? So, sa record number 2, pag in-enter ko yan, pupunta ka sa record number 2. Ayun, no? So, wala rin akong laman. So, maglagay ako para kay ACT. Sige, dali na tigda dalawa. 2-1. Okay, anong subject nyo? Anong subject nyo pa meron ngayon? EDA? Application development. Ano, EDA? Tama? EDA? Hello mga kapatid, tulungan nyo ako. EDA 122. O, kunyari, 122. Sige. Description. Ano description ng EDA nyo? Pakta, hindi alam. Exploratory data analysis. Sa exploratory data analysis. Yan. Kunyari, ganyan, no? Visualization. Sabihin natin Saturday din yan. Sabihin natin ang oras dyan is 7:30 to 10:30. Ayun. Kunyari si Mr. Sod. Ha? So,
Para sa ACT 2, sabihin natin ADB, ano yan, 112 ba yun? Sige, no? That is database programming. Day niyan, Saturday. Kunyari, ang oras niyan is 7:30 to 10:30. Instructor, si Mr. SY. ACT 21, ay 23. The same, ADB 112. It's database programming. Ang day is still Saturday, pero kunyari, ano sila, 2 to 5. Yan, no? Tapos, instructor, si Mr. Lee. Another schedule entry, ACT 24. The same subject, ADB 112. The same description, so that is database programming. Tapos, ang day niya is, sabihin natin, ang day niya is Saturday pa rin. Ang oras ay tumatakbo, no? 6 to 9. Si Mr. SY. Okay, so wala na. Control W. So, bumaba na ako. Pag dinisplay ko yan, let's say, iba-browse ko yan. Ayan. Dalawa yung subject ng 2.1. Isa sa 2.2, 2.3, isa sa 2.4. So, may laman na yung database natin. Okay? Ngayon, anong gagawin natin? I-enroll natin yung bata sa section. Kunyari, regular muna. Huwag mo natin isipin yung ereg, no? So, di ba pag nag-enroll kayo, hihingi yung pangalan nyo, tapos hihingi ng section kung at saan ang gusto nyo. Tama? Tama ba? Hello, mic test. Opo, sir. Tama, no? So, hihingin lang yung pangalan nyo student number, tapos bibigyan kayo ng section. Yung binigay sa yung section, titingnan nyo doon sa schedule, yun ang schedule nyo. Tama. Hello, mga kapatid. Mga kapatid, tama ba? Hello? Tama, no? Ang problem saan natin makikita yung schedule ng bawat bata? Yung ginawa nating database is yung schedule yon nung section. Ngayon, nag-enroll kayo sa section na yon. Kunyari, nag-enroll si Felix, nag-enroll si Goma, tsaka itong si Jenny, pati si Christian. 4 silang nag-enroll sa 2-1. Ang question doon, saan mo makikita yon? Saan nakalagay yon? Para kunyari, gusto ko, sino-sino ba ang laman ng 2-1? So, dapat yung 4 na yon ang makikita ko. O saan ko makikita yon? Saan ko ilalagay yon? Tama ba? Yellow. People of the Philippines. Tama, no? Hindi natin alam kung nasaan. Nasundan nyo? Naintindihan nyo yung tanong Yes, sir. ko? O, anong gagawin natin ngayon? Gagawa pa tayo ng another database. Kaya sabi ko sa inyo, dumadami yung database nyo, no? During the programming. Kaya yung pinakita nyo sa aking 2, 3, ang tendency niya baka maging 5, 6, 7 yan. Kapag na-analyze nyo. So, gagawa ulit ako ng another database. Ang laman ng database na yon is yung laman ng bawat section. Student per section. Yung isang database ko, ang laman nun, yung schedule ng bawat section. At yung pangatlong database ko, ang laman nun, yung profile ng bawat estudyante. Si estudyante mag-i-enroll, kukuha siya ng section doon sa student database. Pagka-enroll ay sa schedule database. Pagka-enroll niya, yung in-enroll niya mismo, ilalagay natin doon sa another database. No? Section database yon. Ibig sabihin nun, ang laman nun, kung sino-sino yung mga tao na nandun sa section na yun. Nagets? So, ano ngayon yung itsura ng structure natin? So, create ulit tayo. Create.
Hello, mic test. Create listing. Pwede ko sabihin listing, no? Create listings. Ganyan. Or list. Pwede ko rin sabihin yung list. Okay na sa inyo yan? Sige, lang. So, anong mga data requirements niyan? So, syempre, ang data requirements niyan yung studno. 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 Ilang width natin sa studno? 10, 9, 8. Yun yung primary 15, sir. 15. Yun yung nandun sa di ba? Check natin wag muna natin i-save to, no? Cancel ko muna to. I-use natin yung S-Pro. Modistro natin. Modify structure. Yun. 15. Studno character 15. Dapat pareho yan. No? Modicom. Ano yun? Create. List. So, studno is a character with 15 width. Ano pa? Section. Tama. Kukunin natin yung section. So, student number tsaka section. So, ano lalagay ko rito? Uy. Mga kapatid. Are you there? Character siya, no? Yes, Ilang sir. width ginamit natin? 15, sir. 15. Hindi Tumalik. Hindi kanina. Ano nilagay sa section? 10. 10. 10. Ayan, sa 10. Meron pa ba? Meron pa? Instructor, sir. Hindi. First, Subject. subject. Yung subject niya. Sasama ba natin yung code? Tsaka instructor? Yes, sir. O di ilagay natin yung tatlo. Para pag tinignan ko yung student number na yon, kung sino man yung student number na yon, kukunin ko yun dun sa student profile, no? Tapos, titignan ko yung section niya, tapos yung section niya, kung ano man yung section niya, kukunin ko yung schedule niya doon sa section. Tama. Makikita ko yung section. Tama ba? Tama. Para saan pa yung S-code description instructor? Para saan pa yun? Wala na. Kasi through section, pwede kong kunin doon sa sa isang database ko. Andoon naman yung S-code, andun yung description, andun yung instructor nung subject na yon. So, kung gagawin ko lang, lahat ng subject nung ganong section, yung ibibigay ko sa student number na yon, yun yung subject niya. Tama. So, kailangan pa ba natin? Hindi na, no? Sa tingin ko, hindi na. Ito lang dalawang to, kailangan natin. So, dalawa lang ang laman ko. Studno, tsaka section. So, gusto ko malaman kung sino-sino o ilan yung naka-enroll sa section na yon. So, dito ko ilalagay. Bibilangin ko lang yung studno na pare-pareho. O yung section na pare-pareho. Okay? So, maganda dyan, lagyan natin to ng para mas maganda. Pwede natin isama lahat, tama rin, para isang bukas ka na lang ng database. Or pwedeng dalawa lang. Pero mas maganda, gusto kong samahan to ng mag-insert tayo ng dito, no? After studno, kunin na natin yung kanyang pangalan. Okay? So, i-insert ako. Paano ako mag-insert? Anong pipindutin? Insert field. Uy! Mga kapatid, basahin niyo ibabaw. Ayun Control N. Di ba nandito ako? Gusto ko number 2 yung name. So, Control N ako. Ayun, bumaba. Nakita niyo?
So, ano magandang file name? Okay. Ano magandang ano to? Buo. So, name lang. Name. Yan. Ang laman ng name is yung magkakaduktong na first name, comma, ay mali. Last name, comma, first name, space, middle name. Yun ang laman ng name. Buo na, no? Paano natin bubuin yan? Later. Kukontrolin natin sa program yan. So, ilang with ngayon yan? Ilang with? Sabihin natin, nawala. The network is lost. Waiting. Waiting, waiting. Waiting, waiting.